Bongbong Song Cover Contest at huwag niyo pong kalimutan magpasa pa po kayo ng mga entries dito sa ating Bongbong Cover Contest. Magkakaroon na po tayo ng weekly winner na kung saan mananalo po ng 1,000 pesos at sa grand finals po mananalo ng 2,000 para sa third place, 3,000 para sa second place at tumataginting na 5,000 para sa first place. Huwag po natin kalimutan ang ating email. Nandiyan po, nakapin po ang ating email, nyolobunchit@gmail.com. Pwede nyo pong email yan at pwede rin po kayo magpasa sa ating FB page, Nyolo at Nyolo Random News. Dalawa po yan. Maraming salamat po. At magpapakita po tayo ngayon ng ating, ito po ang ating third contestant. Ang ganda ng pangalan niya, no? Ivan Mopat. Sayop, no? Nakaka-90s, Ayan po, si Ivan Mopats. Hindi ko yung dapat sa sariling bayan, ika'y husgan, ika'y siniraan ng galit sa kapangyarihan. Akin ang nagnakaw. Medyo maiyain po siya. Medyo, ganyan po yung kanta pag nagtatampo. Yan. Bali kumanta po siya, medyo nagtatampo siya. Disturbing. Ayan, dito tayo sa chorus. Tignan natin. Iniisip mo pa din kapag ka na ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Si Sir Sherwin. Sir Sherwin, ano, sasali ba yung mga anak mo pag pag sumali? Ano, sa tingin mo, Sir Sherwin? Andiyan ba si Sir Sherwin? Sasali ba yung mga anak mo? O, professional yun eh. Ano? Sir Sherwin, pakita mo nga. Pakita mo ng dalawang anak mo to, Sir Sherwin. Nandiyan ka ba? Ayan po, si Ivan Mopat, ang ating Ivan Mopats. Ivan Mopats, ang ating third contestant. Thank you, Sir Sherwin, Ang Ivan Mopats, ang kumanta ng Girl, I'm so down when your love it around. I miss you, I miss you like crazy. I miss you like... Every word of what you say, I miss you like crazy. Every minute in every way. Lakas mga 90s ng apelido mo, Ayop. Ang gagara ng apelido nyo, Mopats. Yung isa, Chris Bourne. Ay, pinagloloko nyo ba ako? Pinagloloko nyo lang yata ako eh. Okay, dumako na tayo dito. Okay, nagsalita na po ang Pulse Asia Survey. Pakinggan natin. At nakakabahala to Pulse Asia. Pati sa Ilocos, mababa si Bongbong Marcos. Parang ewan ko, hindi ko na alam sa inyo. Ang 10 minutes.
kinakailangan bigyan recognition ng pamahalaan. Ano ba ang dahilan kung bakit ganito na ang pagtatasa ng pagganap ng tungkulin ng Pangulo? Ito po ay sa approval, no? Sa trust po naman, ano po ang kahulugan po naman nun sa usapin po ng tiwala ng taong bayan? Ibig sabihin dito ay talagang parang dahan-dahan, no? Nakita na namin bumababa ito simula noong nakaraang taon. Pero ngayon ay mayorya na rin ang hindi nagtitiwala sa Pangulo. So, ang ibig sabihin nito ay kinakailangan panumbalik nila, balikan nila, makuha nila muli yung pagtitiwala. Maaaring ito, test may kaugnayan sa yung hindi pagtugon, no? Sa mga pangunahing usapin na kasama rin sa aming survey. Partikular na yung mataas na presyong bilihin, pero hindi mo rin maikakaila na ang kawalan ng pagtitiwala ay dala na rin ng kaguluhan sa politika, partikular na yung maggaan sa pagitan niya at ng pamilya Duterte. So, pinapalabas nitong Pulse Asia na bumaba yung trust rating ni Pangulo dahil banggaan ng politika. So, bababa pala ang ratings mo pag nagbigay ka ng hustisya sa mga namatayan. Bababa pala yung trust ratings mo. So, bababa din ang trust ratings mo pag inubos mo ang utang ng magsasaka. Bababa din trust ratings mo kapag ang bigas ay dire-diretso ang pagbaba ng presyo. Grabe, nakakababa ng trust ratings pala yan, ha? Pwede ho ba natin masabi po dito, Prof, na yung disapproval ay maaaring disapproval doon sa naging desisyon ng gobyerno to turn over the former president to the ICC? Basically, o disapproval sa mga panuntunan na kanyang pinatutupad? Paano po kaya? Yung disapproval, maaaring sabihin natin may kaugnayan doon sa hindi sapat na pagtugon sa mga pangunahing problema, yung mataas sa presyo ng bilihin, yung kakulangan ng kita o sahod, yung paglaban sa katiwalian at paglaban sa kriminalidad. Yung kawalan ng pagtitiwala kung saan 54% ang hindi nagtitiwala Paglaban sa katiwalian, kaya nga natin i-impeach yung vice presidente. Yun ang katiwalian. Ano ba klaseng tanong to? Ano ba tinatanong nyo dyan? Samantalang yung isang survey pabor na i-impeach si Sara. Yung isang survey pabor na yung ibang survey pabor na si Duterte ay malitis at mabigyang katarungan ng EJK. Ano ba talaga? Maaring dala ng mga bagay na rin. At maaring dala rin nung hindi nila pagsang-ayon doon sa pamamaraan ng pag-aresto. At maaring ito'y bunsod na rin, no, nung disinformasyon na lumabas pagkatapos ng pag-aresto na nakaka-impluensya sa opinyon ng publiko. Yung pong mga lugar po sa inyo pong ginawang pag-aaral na ito, saan po ang may mga lugar na may mga pinakamalaki na mga disapproval at maging pagbaksak po sa tiwala ng taong bayan sa presidente? Well, mayorya yung disapproval at distrust sa National Capital Region, sa Visayas at Mindanao. At pinakamalaki sa Mindanao, 80% sa Mindanao ang hindi aprobado sa pagganap ng kanyang tungkulin. 80%? Ito nga nakakapagtaka sa Pulse Asia eh. 96% ang approval rating ni Sara. 96%. 1% lang ang disapproval. Pusang ama. Ibang klase. Ibang klase. Ewan ko ah. Ayan ba sabi ni Bongo? Ay, sorry. Sorry. Joke lang. 5% naman ang hindi nagtitiwala sa Pangulo sa Mindanao. Biro nyo po, 80% ha? 80% walang tiwala sa Mindanao ang Pangulo. Ang lupit, no? Ang lupit talaga. Napakalupit po talaga. Napakalupit. Pulse Asia, ang Davao, hindi po Mindanao ha? Isa lang po yan na riyon sa Mindanao, pero hindi yan ang buong Mindanao. Ang lupit. Gawin mo na 100% para wala na tayong pinagtatalunan dito. 100% nyo na. Galing. So maliban doon sa Kalakang Luzon, na kinabibilangan ng riyon simula sa Ilocos papunta sa Bicol,
sa National Capital Region, sa Visayas at Mindanao, majority to sizable majority. No? Pag sabi natin sizable, 8 sa 10 ang hindi aprobado o hindi nagtitiwala. Grabe, pati Ilocos, no? Damay-damay na, walang teritoryo. Dire-diretso, walang tiwala lahat. Diba? Walang teritoryo. Lahat ng buong Pilipinas, walang tiwala ng Pangulo. Grabe, no? Ewan ko saan kaya pinagbabasihan nila yung survey na ganito. Ibang klase po talaga, ha? Nakakagulat yung survey na to. Kung kailan malapit ang eleksyon, kung kailan malapit ang mga impeachment, kung kailan, nako po, sinasabay talaga. Doon po naman sa social class po ito, yung socio-economic classes, sir. Pareho rin, Ted. Makikita natin majority din across socioeconomic classes ang hindi aprobado Oh. Regardless kung class A, B, C, D, and E, majority pa rin yung hindi approving at hindi trusting of the president. So hindi siya... Grabe si Pulse Asia, walang pinalusot. Lahat ng level ng estado ng buhay galit sa presidente. Putek, no? Baliktarin na lang natin si BBM na lang ma-impeach. Wala na palang tiwala buong Pilipinas eh. Ano sa tingin mo, Pulse Asia? Pulse Asia, ano sa tingin mo? Si BBM na lang ma-impeach. Wala rin man tiwala buong Pilipinas. Tingin mo, tama, mali? Walang solid Ilocano daw. Lahat galit kay BBM. Walang solid. Hindi invariant, no? Walang pagkakaiba yung level ng pag-aaproba o hindi pag-aaproba at hindi pagtitiwala kay Bongbong Marcos. Oh, Kapag po ganito, ito ho ba, sir, so far sa inyo pong ginagawa ng mga ganito pong uri po ng survey, ito bang pangyayaring ito ay one for the books, if I may say so? Medyo one for the books, no? Kapareho siya nung approval at trust rating ni GMA ni Gloria Macapagal-Arroyo nung midterm niya noong 2007. Ang kakaiba, kaya pwede mo sabihin one for the book, nung kay GMA, hindi naman majority disapproving at distrusting, no? Nahati ang Pilipino nun eh. Isa sa 3 ay isa sa 4 hindi nagtitiwala, hindi aprobado. Pareho ngayon. one for the book pa, ha? Makasaysayan, history. Galing talaga. Galing. Ang galing nyo. Ang galing, Pulse Asia, makasaysayan. Kumbaga, one for the book. Tinalaan nyo pa sa ganon. Pero bakit kaya bumaba yung rating? Yun ang tanong eh. Ang pagbibigay ba ng hustisya sa mga biktima makakababa ng rating sa'yo? Ibig sabihin, walang natutuwa yung 30,000 na mga biktima na yon. Natanong nyo sana, may nadaplisan kayo. Wala bang natuwa doon na kaya nagbumaba si Presidente dahil dinala si Digong sa ICC? Ibig sabihin, hindi rin natuwa yung mga biktima. One for the books talaga to. Grabe, ha? Ibang klase, Pulse Asia. Ang galing ng data mo, ha? Ang galing ng data mo, ha? Pero hindi mayorya yung disapproving at distrusting. Kumbaga yan yung record na i-set ni Bongbong Marcos, no? Bago mag-midterm, majority na ang hindi aprobado at hindi nagtitiwala sa kanya. So, nakababahala po ito para sa isang sitting president? Definitely, hindi dapat isang tabi to. Maaaring sabihin ng kanilang mga nagsusuporta na ay dala lang na ito ng disinformasyon. Bagamat maaaring totoo ito, ang kinakailangan nilang isaalang-alang ay meron pa silang 3 taon at sa loob ng 3 taon na ito ay kinakailangan pakita nila na kaya nilang tugunan yung mga pangunahing problema ng ating bansa at hindi sila malugmok dahil dito sa kinalabasan ng nakaraang survey. Maaari mo magbago. Ang galing ng tiyempo ng Pulse Asia, eh, no? Pinuntirya ng Pulse Asia, di ba? Katatapos lang natin dito sa kailangan ba, pabor ka ba na ma-impeach si Sara? Pabor ka ba na malitis si Digong? Tapos binanatan ba naman ng Pulse Asia ng trust rating? Ang pinagkumpara pa, si Sara at si Bongbong. Ang galing. Bago mag-eleksyon talaga.
bago mag-eleksyon. Napakagaling ni Pulse Asia, no? Bago mag-eleksyon, nilabas niya to para masabi sa mga buong Pilipinas na walang tiwala na ang taong bayan kay Bongbong Marcos at ang mga sinusuportahan niyang alyansa, wag na rin kayo magtiwala, dito tayo sa padapa. Napakahusay ng Pulse Asia Survey. Mabuhay ka, Pulse Asia Survey, ha. Ang ganda ng mga ginagawa mo, ha. Hindi ko alam saan mo talagang kinukuha yan. Samantalang nakikita mo dito, kami. Nagkakalye survey kami. Putik na yan. Iba ang lumalabas. Ikaw, ewan ko sino ini-interview mo. Mga kamag-anak yata ng mga Duterte. Kasi sa ginagawa niya itong Pulse Asia Survey, parang sinasampal mo rin ang mga biktima. Parang sinasabi mo sa kanila, dahil sa inyo, bumaba ang trust rating ng Pangulong Marcos. Kailan pa ba magiging ganon? Na kapag nagbibigay ka ng ustisya, kapag nagbibigay ka ng katarungan, parang hindi nagugustuhan yata ng mga Pilipino. Parang ang labo ng ganon, Pulse Asia. Leonora Padungay, puting na Pulse Asia Survey yan, Pulse Asia. Eh, ano pa ba? Biro mo, naiya ka pa, hindi mo pa binuo kabuuan ng Pilipinas. 100% wala nang tiwala kay Bongbong. Mas maniniwala pa siguro ko eh. Napakagaling. Na sobrang galing mo, Pulse Asia. Ang galing-galing. Ha? Very, very good ka. Opo, maaari ba ho itong magbago, pabor sa presidente, sa ano kayang pamamaraan, Profesor? Well, sa pamamaraan na pagpapalago ng ekonomiya, nakatutok lalo na doon sa kasi kung may kagulong politikal, hindi rin papasok ang namumuhunan o hindi rin mamumuhunan yung mga domestikong kapitalista. Pare Binirod, thank you pare. Good Boss Jolo, listening at home, nagpapantok. Thank you pare. Ingat ka palagi. Thank you, Binirod. Unang solusyonan nito ay yung pananaw na medyo may kaguluhan sa politika. Pangalawa ay kinakailangan nila talagang isipin kung paano sila magkakaroon ng solusyon doon sa pangmatagalang problema binabanggit ng mga Pilipino. Bagamat bumaba ang inflation rate, hindi mo bumababa ang presyo ng mga bilihin. Anong pwede mong gawin dyan? Meron silang mga pinapatupad. Banggitin mo na yung bigas, Pulse Asia, naiya ka pa eh. Banggitin mo na yung bigas. Naiya ka pa eh. Pulse Asia, banggitin mo na yung bigas. Yung pangako nilang 20 pesos, banggitin mo na. Naiya ka pa eh. Tinadaan mo pa kami sa bilihin eh. Rekta na tayo sa source. Rekta na tayo sa source. Yung bigas na, bilis. Sabi yun, nasa ayuda, doon sa maximum retail price. Pero sa panahon ng Pilipino, 8 sa 10 ay hindi nasisiyahan doon sa ganong patakaran. Siguro dapat agilapin na yung sinasabi mo. Biro mo, 8 sa 10 daw, hindi nasisiyahan. Hindi nasisiyahan kay Pangulong Bongbong. Grabe. In-interview mo, 10, 8 doon, hindi nasisiyahan. Utik, no? Ibang klase, no? Ayos. 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 Para sa Asia, alam mo mag-interview kayo nung hindi yung troll farm. Hindi yung troll farm ini-interview nyo. Ha? Hindi yung troll farm ang ini-interview nyo. Tama pare Eduardo, makakapaglakad sa gabi talaga. Magda, no? Umihin yung mga big time smugglers sa Pilipinas. Kasi ang isang problema dito ay hindi necessarily supply kundi yung kakitiran ng sistema ng pagsusupply nito sa pamilihan. May hoarding, may smuggling at iba pang mga problema na maaaring tugunan kaagad ng mga law enforcement agencies. Pinangako rin niya ng Pangulo nung isang SONA
Pero hanggang sa ngayon ay wala pa tayong nakikitang pruweba na talagang natugunan, no? Nasolusyonan at tinutukan yung maaaring nakakaapekto sa pagsusupply ng mga pangunahing bilihin na nagpapataas ng presyo ng mga ito. Opo. So sa ngayon po, sir, sa ngayon ba sitwasyon, hindi na ho ito mababago na pananaw ng ating mga kababayan sa pamamagitan lamang ng mga pagpapabango, ika nga, ng mga programa? Alam niyo na, yung kumbaga sugar coating po ng mga style po ng mga pahayag lamang o mga programa? Well, hindi pwedeng sugar coating lang kasi isa doon sa nakita namin sa survey, dumarami nagsasabing medyo bumaba ang kalidad ng kanyang pamumuhay kung ikukumpara sa nakaraang taon. Anak na ano ba talaga? Sino ba tama? Nagsasabi na may legit na data na nagsabing buwaba ang unemployment. May legit na data na nagsabing nabawasan ang kahirapan. Pero sa Pulse Asia, ibang data. Ano ba talaga Pulse Asia? Parang magka-best friend kayo ni Ted Pailon, lahat negative ah. Hindi sila ganun ka-optimistic, positibo sa pananaw nila sa pag-unlad ng kanilang uri na pamumuhay sa susunod na taon. Ibig sabihin, yung material na kondisyon na kinakalap ng maraming Pilipino ay talagang hindi ganun kaganda. At hanggat hindi ito nagbabago, Ted, at hindi nakikita na may hakbang ginagawa ang pamahalaan ng tugunan to, mapaunlad yung kalagayan ng karamihan ng Pilipino. Yung sugar coating, maaaring Para Eduardo, para sabi ng Pulse Asia, kulang daw ng bayo kaya di na tayo makapaglakad sa gabi. Mag-like kayo, oy! Mag-like kayo. tatanggapin nila, maaaring masaya. Pero pansamantala lang yan. Palliative lang yan. Hindi yan yung pangmatagalang solusyon para sa kanilang mga problema. Sa ngayon po, sir, ito ho bang gantong ratings ng presidente, tingin niyo ho nakakaapekto na sa kanyang endorsement sa mga kandidato ng administrasyon sa pagkasenador? Nakita rin namin yan dun sa... Yan ang pinaka-target. Ang epekto ng mga senador. Yan ang target ng Pulse Asia siguro. Ang targetin ang ini-endorse ng Pangulo. Yan naman ang main target eh. Wala naman ibang main target yan eh. Di ba? Kaya sila naglabas ng survey na wala ng trust rating ang Pangulo, mababa, para maapektuhan ang mga senador. Para umangat ang padapa. Yan ang main target. Nadali mo, Ted. Nadali mo, Ted. Nadali mo. Pagbaba nung voting support ng mga kandidatong alyansa. Kasi nga, kung hindi ka pinagkakatiwalaan, saan mo na hindi susundin kung naman yung i-endorse. So gusto ng Pulse Asia, iboto natin yung nangre-rape ng minor de edad. Iboto natin si Bato na mamamatay tao. Iboto natin si Bongo na si Bongo na nagbabayad pag nakapatay yung pulis. Iboto natin si Lambino na sinungaling harap-harapan sa kamera. May TRO na daw yung Supreme Court. Iboto natin si Bondok na kinutsaba ng pogo. Iboto natin, sino pa? Iboto natin si Philip Salvador. Sabi ni Gloria Diaz, hindi nagsusustento sa anak. Iboto natin si Vic Rodriguez na mas marami pa yung alam niyang paninira kaysa sa plataforma. Yan ba ang gusto nyo? Yan ang gusto nating iluklok? Ayan ba? Abay magaling. Pangulo, no? Lalong-lalo na sa mga lugar na hindi naman talaga siya pinagkakatiwalaan o hindi aprobado sa kanyang pagganap ng kanyang tungkulin.
Sige po, may tanong lang po si Chacha po sa Vice Presidente at mamaya po himayin pa po natin to para mas maunawaan po ng ating mga kababayan. Go ahead, Chacha. Yes po. Dito naman po kay VP Sara, Sir Ronald, nakapagtala po siya from 52% last February, naging 59% ngayong March. And yung trust ratings naman po niya from 53% to 61%. Tapos tinitignan ko po dito, pinakamalaking pagtaas ng approval rating po niya sa Metro Manila. Tama po ba ito? At maging sa Mindanao. Ano po ang pangunahing dahilan din ng pagtaas naman ng trust at approval ratings Sige po ng nga, Vice Presidente? sige nga. Yung pagtaas niya sa NCR, parang nag-warm up ulit sa kanila ang NCR, no? Medyo malaki naman yung supporter sa NCR to begin with, DJ Chacha. Nung nakaraang eleksyon, nanguna si VP Sara sa NCR, no? Yes, oo. Malaki ang kanyang lamang sa iba pang mga kandidato kasama na dating Vice President Lenny Robredo. Bumaba itong kanyang pagtitiwala noong Pebrero, dahilan na rin siguro doon sa impeachment case. Pero maaring ito tumaas, maaring ang sabi nga ng iba dahil sa simpatiya doon sa kanilang projection na inaapi ang kanyang pamilya at di umano ikinidnap at hindi inaresto ang kanyang ama, no? Ang isa pang tumaas ay yung sa Visayas, no? Alam naman natin na medyo may kalakasan na sila sa Visayas to begin with. Nanatiling mayor. So, ayun lang ang basihan ng Pulse Asia, awa. So, tumaas si Sara Duterte daw po dahil sa awa, sabi ng Pulse Asia. Putik, ang bobobo pala ng mga Pilipino talaga. Ang bobobo ng mga Pilipino, no? Mas gusto ng mga Pilipino na nakawan sila ng nakawan. Di ba? Nakawan ng nakawan. Gusto ng Pilipino pala yan. Nakawan sila ng nakawan. Kaya nga, gumagawa ng paraan ng gobyerno dahil hindi maipaliwanag ni Sara ang mga ninakaw niya na confidential funds. Inaway ang Kongreso. So, umangat siya dahil kahit alam ng mga Pilipino magnanakaw, naawa. Ay, ang galing! Ang galing, no? Alam ng Pilipino magnanakaw si Sara dahil may impeachment, biglang naawa. Ay, wag na. Love ko na uli siya kahit magnanakaw siya. Okay. Okay. Victoria, ang kanyang approval at taas doon ng Pebrero at umakyat ng halos na lagpas ng 15 puntos ang pagtitiwala at approval doon. So, parang nanumbalik lang yung suporta. Maaring doon sa mga lugar na yan ay meron na talagang taga-suporta niya at medyo na-activate na lang, no? Netong mga pangyayari, kaganapan bago ginawa yung survey. Oo, dito rin sa survey na ginawa po ninyo, kanina yung sinasabi ni Sir Ted, kung naaapektuhan na po ba yung endorsement ng Pangulo dun sa mga senador. Ngayon, sa makikita natin dito, kung tumaas si Sara sa approval at trust ratings, ito pong mga kaalyado naman yung mga senador, nakita rin natin yung pagtaas po nila sa mga survey. So, makikita... Ang galing, no? Ang galing! Biglang taas-taas lahat sila. Tumaas yung PDP, yung mga nuisance candidates. po ba natin dito na kumbaga yung talagang paksyon ay hati? Kung tataas si VP Sara, kasabay po nun yung mga ine-endorso din po niyang senador? Hindi ko masabi kung yung kaninang ini-endorso, no, kasi bago nung ginawa yung survey ay hindi pa laganap, no, yung pag-endorso ni Sara Duterte ng ilang mga kandidato. Ang alam ko lang, DJ Chacha, ay merong talagang slate ang PDP at meron silang mga guest candidate. At nakita namin sa survey na ito ng Malson na sa Mindanao at Central Visayas ay malaki ang inakyat ng mga kandidato na itong PDP at yung kanilang mga guest candidate. Alam mo, sa ubinasiyan yan, saan ba mo sinervey? Sa cover court? Ha? Pulse Asia? Pulse Asia, mag-usap nga tayo. Ha? Paano nga angat kung sa cover court lang nagrarally? Ha? Paano nangyari yon? Ayun ang gumugulo sa utak ko eh. Yung cover court, may post sila, lahat ng rally nila sa cover court. Walang arena, walang coliseum, walang dome. Puro cover court. Tapos, hindi pa mapuno yun. Tapos sasabihin nyo sa amin, aangat ang PDP? Paano nangyari yun? Paano
nangyayari yung Pulse Asia? Sige nga, hindi ko mapalit. Paano yung nagagawa yung survey? Kasi, kapag kaya nga may rally ka eh. Election campaign rally. Tapos hindi ka puno, nilalangaw ka. Ibig sabihin, hindi ka gusto ng tao kasi kung gusto ka ng tao, malayo man yan, dadayuin ka. Anong nangyayari, Pid? Anong nangyayari, Pulse Asia? Saan nyo kinukuha yan? Sa overcourt? Sa Region 11 nga, yung Davao, yung unang 10, yung nangunguna na 10 sa Region 11 ay lahat ay PDP at guest candidate ng PDP. So, Put, sa Makatwid ay parang lahat daw PDP? Ano yan? Sigurado ka? 10 daw PDP? May kibuloy? Tapos yung mga hindi kilala nandun? Anong klase itong Pulse Asia? Ha? Sigurado ka ba? PDP, kibuloy, ng rape ng minor de edad. Yung iba nga diyang kandidato, hindi namin kilala eh. Paano nangyari yun? Ayan ba yung malasakit na sinasabi? Ha? Ayan ba yung sinabi ni malasakit? nagkaroon ng pagkakahati. May mga lugar na dati-dati alam natin malakas ang mga Duterte na parang ang kanilang pagtugon ay pagsuporta doon sa mga kandidato ng partido ng Pangulo o yung mga kaalyado ng Pangulo. Kung lumakas po yung mga kaalyado ng Vice Presidente, dito rin sa survey makikita po natin yung ilan din po sa opisyales ng gobyerno. Nandyan po si Senate President Cheese Escudero, maging si House Speaker Martin Romualdez. Tama po ba? Explain nyo sa amin, nagkaroon po ng pagbaba sa trust at approval ratings po nila. So with that, makikita po ba natin yung dissatisfaction as a whole ng mga Pilipino sa gobyerno ng Marcos administration? Yeah, basically, pag tingnan natin, kasi kaalyado naman ng administrasyon ang karamihan sa Senado. I-zero nyo na lahat! Nahirapan ka pa eh! Para tipid ka, i-zero mo lahat! Stupid. Ang karamihan sa mababang kapulungan. Pag tingnan natin na mababa ang approval at trust rating ng namumuno sa Senado, namumuno ng mababang kapulungan, ang ibig sabihin nito sa pangkalahatan ng pambansang administrasyon ay hindi nasisiyahan ang karamihan ng mga Pilipino. At dito po, sa kaso po ni Speaker Romualdez at Senate President Escudero, na kung mapapansin po natin, di ko alam, lalo na po si Speaker Romualdez, di masyadong visible sa media, di siya talaga masyado nagsasalita. Gaano kalaki po yung epekto nung, halimbawa, visibility naman at messaging sa ratings nila? Or wala po masyadong epekto talaga yon? Ang malaking factor ay yung nangyaring pag-aresto. Dito po, Alak na wetek, pati yung anong pangalan nito? Anong pangalan? Chacha, gawin mo siyang, wag speaker. Dahil lang gusto mo maging literal na speaker eh. Gawin mo na siyang spokesperson. Diba? Spokesperson na lang siya. Siya na lang spokesperson. Para lagi siya nagsasalita. Pati ba naman yung pagsasalita? Ha? Pati ba naman yung pagsasalita? Kailangan magsalita siya ng magsalita? Kailangan pag speaker, lagi nagsasalita? Ganun ba yon, Chacha? Hindi siya nagsasalita. Gawin natin siya literal na speaker. Dala tayong mic. sa dating Pangulong Duterte. Malaking factor talaga yung visibility, yung kung paano nagre-resonate yung message o yung mga balita tungkol sa particular na opisyal. Pagkaraniwan naman, DJ Chacha, yung speaker ng mababang kapulungan o yung kapulangan ng mga kinatawan, ay kadalasan mababa ang approval niyan eh. Kasi yung kinatawan na yan ay kinatawan lamang ng isang distrito. So ibig sabihin, hindi pambansa ang kanyang constituency. Oo. Kung kaya't hindi siya talaga kakilala ng karamihan, no? Ang kakaiba lang rito ay mas malaki ang disapproval at distrust kay House Speaker Martin Romualdez. Kay Senate President Chis Escudero, parang lumipat mas marami yung undecided, no? Bagamat bumaba ang kanyang approval at trust rating.
maaring pinananagot din sila sa mga kaganapan dahil may ang kalaman ng karamihan ay kaalyado sila ng ehekutibo. Biro mo, mas pinananagot daw si Jesus Escudero dahil kaalyado ni Bongbong Marcos. Hindi nila naisip yung impeachment na hindi... Anak ng weteng, oh. Ang galing ng Pulse Asia. Anak ng weteng data mo, Pulse Asia. Napakagaling mo. Napakagaling. Bumaba ang ratings ni Cheese dahil kaalyado ni Bongbong. Ang galing. Ang galing. The best. At bahagi ng pambansang administrasyon. Oo. So, another thing, yung pong common denominator po ni PBBM, ni Senate President Cheese Escudero, tsaka ni SP Romualdez, sa pagbaba po pare-pareho ng rating silang tatlo, kasama din po ba dito collective failure dahil nga ang gustong tugunan ng mga tao, inflation, tas sabay nangyari yung pag-aresto sa dating Pangulo? May ano po ba yon? May factor po ba yon? Grabe yung tanong, no? From inflation sa pag-aresto, ayos si Chacha. Ayos yung tanong, no? Ang gusto tugunan ng tao, yung inflation. Anong alam ng ng mga ordinaryong masa sa inflation? Ha? Ganda ng tanong eh. Nakaka-excite. Ang gusto ng tugunan ng tao, yung inflation. Tanongin mo yan. May masa. Ano masasabi niyo sa inflation? Binubomba po ba yun? Sir Alex Gatchetirena, thank you po, thank you po, thank you. Anak ng weting naman, Chacha, ano ba naman yan tanong mo? Ha? Anong klaseng tanong yan? Ang gusto ng mga tao, yung tugunan, yung inflation kesa dito sa pag-aresto. Anak ng weting, ano ba tanong yan? Anong tanong yun? Anong tanong yun? Anong tanong yun, Chacha? Saan mo nakuha yun? Dapat anong tanong mo ganito? Ano ba gusto ng tao? Magbigay ng hustisya sa EJK o dito sa mas pabor sila na wag nang arestuhin yung Pangulo. Ganun ang tanong. Balance. Ang layo eh. Inflation tungkol sa ekonomiya, na pagpapatakbo ng ekonomiya, biglang tanong mo pag-aresto, i-balance mo yung tanong, ang layo eh. Anong klaseng tanong yun? Anak ng butete naman, oo. Yeah, basically, yun yung factor dyan. Kumbaga, meron kang sinasabi ng mamamayan, ito yung mga problema namin na gusto namin mabilisang bigyan pansin ng pamahalaan. Pero siguro karamihan sa kanila nakikita, imbis na tugunan ito, ang nangyayari, nagkakaroon ng hidwaan sa politika. Ang pinananagot nila rito ay yung mga taong sa tingin nila ay may katungkulang tugunan, solusyonan yung mga problema. Yes. Grabe, alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang po alam nyo na ngayon kung bakit ang mga EJK doon po nila napili. Kasi kita nyo po kung gaano ka-impokritong tong mga to. Biro mo ayan nga po yung sinasabi ko sa inyo. Ginawa ni Bongbong Marcos to, hindi naman para sa kanya eh. Sinasabi ko sa inyo, masisira pa nga siya eh. Pero ginawa niya to. Pero pinandidiganan niya to. Wala na siyang pakialam sa sarili niya, basta mabigay niya yung hustisya. Ano na lang sasabihin? Tingnan mo, ang hirap kumuha ng hustisya dito sa bansa natin. Biro mo, minalipa ang mga taong nagbibigay ng totoong karapatan, totoong hustisya sa mga mahihirap na mamamayan. Ang hirap, no? Ang hirap. Di ba? Ang hirap kung sana si Bongbong Marcos pinulitika talaga eh. Paano pinulitika nyo, yung pagdala niya sa ICC na pahiya si Bongbong Marcos, binalik si Digong. Pero walang nabalik. Lahat pa nga ng i-appeal ni Duterte doon, dinideny ng ICC kasi totoo na.
Totoo na to, gumising na kayo mga inutil. Totoo na to. Wala na tayo sa hallucination fantasy island nyo. Na ang Duterte, mabuti ang ginawa sa Pilipinas. Wala na tayo sa ganong parte. Nandito na tayo sa realidad na kriminal, demonyo ang Duterte administration. O, yan yung Pulse Asia. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas.